Mga malas na halaman ayon sa pungsoy. Ayon sa pungsoy, ang paglalagay ng mga buhay na halaman sa loob ng bahay o opisina ay nakakatulong upang mabalanse ang daloy ng enerhiya. Ngunit kung may mga maswerteng indoor plants, alinsunod sa prinsipyo ng pungsoy tulad ng jade plants, money plants, palm, orchid, snake plants at lucky bamboo, mayroon ding mga halamang itinuturing na tagapaghatid ng kamalasan at negative energy kaya hindi dapat i-display sa loob ng bahay o opisina. Tulad na lamang ng cactus, maliban sa rosas, ang mga halamang may tinik tulad ng cactus ay hindi dapat ilagay sa loob ng bahay at dahil ito ay simbolo ng kahirapan at pagtataksil. Ang pangalawa, ang ating makahiya plants. Ang halamang ito ay sinasabing nakakahikayat ng pagtatalo at hindi pagkasunduan ng iyong mahal sa buhay at iyong partner sa iyong negosyo. Ang makahiya plants ay mainam din itong ilagay sa labas ng iyong bahay. Pangatlo, ang dried plants. Ang mga nakapreserve o pinatuyong halaman at bulaklak ay hindi dapat dinidisplay sa loob ng bahay o opisina dahil ito ay tanda ng kamatayan. So hindi dapat ito ilagay sa loob ng ating bahay at opisina dahil napakamalas naman ito. Ang hatid pala nitong simbolo ay kamatayan. Ang ating panghuli ang bonsai plants. Kahit anong klaseng bonsai plants ang ilagay nyo sa loob ng iyong bahay at opisina ay naganda ito ng kamalasan. Dapat ito nakalagay sa open space or garden, ngunit huwag sa loob ng bahay o opisina. Kahit gaano man ito kamahal, ang bonsai plants kahit umaabot ito ng 200,000 piso hanggang kalahating milyon ay simbolo pa rin ito ng pagkabansot o tanda ng pagkaantala ng paglago ng iyong negosyo. So yun lamang po ang ating tips for today. Sana po ay may naitulong itong konting tips pero nasa inyong mga kamay pa rin ang paglago at nasa Diyos pa rin ang pananampalataya para sa ating kaligtasan at ang ating buhay na kayamanan ating hinahangad sa buhay. Maraming salamat po. Have a good day.